Good morning Manila, good morning Philippines. Welcome sa TV Pilipinas mga kababayan. At tayo po ay nandito sa kalye ng Doroteo Jose. Corner po yan ng T. Alonso Street. Dito po yan sa may Barangay 313. O ano nga bang meron sa Barangay 313 mga kababayan ko? At araw ng linggo tayo po ay gumagala sa lungsod ng Maynila. Inaalam ang mga balita sa likod ng mga illegal na barangay na dinimolish mga kababayan. Ano na nga ba ang update sa isang barangay dito sa isang barangay hall dito sa Barangay 313 mga kababayan? Ito din no, mga nagmumukhang obstruction pagka kinaharap natin. Ito nasa bangketa din mga kapatid. Kung naalala natin mga kababayan ko, yung barangay hall na pinatayo sa tapat ng eskwelahan. Ito yung eskwelahan mga kababayan. At yan ay mayroon dyang barangay hall na itinayo, pero ngayon ang nakikita natin ay mga kalansay na ng barangay hall na kung saan ay giniba dahil sa illegal na pagpapatayo ay tinayo dyan sa may gilid ng bangketa. Ayan na po siya mga kababayan, ang itsura nung napakagandang barangay hall na yan. Ayan, dito sa Distrito 3 ng lungsod ng Maynila. Durog na siya. At may naabutan tayo dyan kanina, kumukuha ng panambak. Ang sabi niya ay pakinabangan naman daw natin ang buwis ng bayan. Ayun ang sabi ni Kuya. Double side parking pero maluwag naman. Tuloy tayo sa ating content. Yan mga babayan, puntahan natin ito. Itong barangay hall dito. Ayan. Tay, good morning. Taga dito kayo sa barangay? Sa barangay kayo? Ano po ito? Tatay. Fire volunteer. Itong ano na to? Ito yung office ng fire volunteer. Fire volunteer. Fire volunteer ng Manila DJ Zone 31. Ayan mga kababayan ang opisina nila. At speaking with the barangay na giniba, ito na ang sitwasyon niya. Ayan. Tinatapos-tapos na lang nila ito mga kababayan ko, no? Sikip nga naman yung pagitan, no? Pagitan ng eskwelahan, no? Diba? So gaano kaperwisyo ang barangay hall na to dito ngayon sa eskwelahan na to. Ayan, mga debris isinandal sa pader ng school. Itong ginawang barangay hall dito. At ayan na pa yung update, giba-giba na mga kababayan. So sa pagpapatuloy ng ating dokumento mga kapatid, at ayun nakita natin may tarpaulin sa taas na kung saan ay nagsisilbing harang. Ayan o. Kuya, kumusta ka dyan? Walang pambiling bigas. Sige, banatan mo ng banatan yan para may pakinabang tayo sa buwis ng bayan. So ito yung gate mga kapatid. Gate ng school. Laking perwisyo sa eskwelahan. Itong ginawa nilang proyekto na to. One, two, three, 4, 5, 6, 7, 8. Yan. So bali 8 na poste kabilaan. Ay naman, malaki daw yung ginastos dito mga kababayan ko, no? Milyon. Hey, giba na. At tinamaan din yung poste pader ng school. Hindi pa pader ng school yan. Pader pa rin pala na itong barangay hall na to, no? Naginiba mga kababayan. Mga kababayan, kung papansinin natin, ito yung normal na
Kita natin na lawak ng kalsada. May bangketa, di ba? Na pwedeng daanan ng mga kababayan natin. Dito, ayan, ganyan po yung kalawak ng bangketa. Ay kasikip ng bangketa na to dito sa no parking tow away zone, mga kababayan ko. Kung didiretsuhin mo, ayun, nakikita natin itong ipinatayo nila dito na barangay hall na kung saan ay giniba na. Kung sasandalan natin itong pader ng eskwelahan, yan po yung pagitan. Yan. Ganyan na lang yung pagitan nyo. Tapos yung pinatayo nilang barangay hall, ayan lang siya, liit lang. Tatlong palapag, pero yung nasa taas na bakbak na yun, mga kababayan ko. So sayang hindi pinag-isipan ang pera at kaban ng bayan, no? Sa susunod sana mga kapatid, lalong lalo na yung mga nagseserbisyo sa gobyerno, pag-isipan nyo ng maayos yung inyong gagawing mga proyekto para sa mga kababayan natin, na wag na sana tayo magpatayo ng illegal na estruktura. Kagaya niyan, milyon-milyon yung ginastos nyo, pero ganyan ang nangyari, giniba dahil nga sa illegal. Ay ika nga natin dito sa lungsod ng Maynila, illegal is illegal, wala tayong pinapatawad.